Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Sa kapapasok lamang po na balita, nagkaroon po ng riot sa loob ng New Bilibid Prison kung saan nasaksak at napatay ang drug lord na si Tonico, habang sugatan din sa naturang pananaksak ang drug lord na si JB Sebastian. Gayon na rin si Vicente C. at Peter Go. Ito pong impormasyon na ito ay mula kay Undersecretary Balmes, kung saan ang 3 pong sugatan na drug lord ay dinala na sa medical center sa may Muntinlupa upang imbestigahan at paunang idaan sa paunang lunas. Nakita nyo kahapon yung kung saan, paano sila magtago ng kanilang gamit. Mga ice pick ang nakita ko doon eh. May nakita akong nabaluktot na nga ice pick doon eh. Sir, sino ang magsasagawa ngayon ng investigasyon dito sa kasong ito? Is it Bucher or... Yung aming investigation section ng New Bilibid Prison ay kanina andun na. Dumating din yung SOCO na Muntinlupa Police Station, police office, at dumating din yung mga elemento ng CIDG ng Kamkrame. So, sir, wala bang anong pinsala ni JB Sebastian? Nakita ko parang mayroon siyang gas-gas sa dibdib at sa may baba nito parang nakabenda eh. Hindi ko na rin tinanong kung ano yung mga sugat nila. Pero ano siya, nakakausap siya. Hindi ba siya ililipat sa ibang area, sir? Considering baka humarap siya sa inquiry sa Kongreso? Titignan natin kung ano yung mas nakakabuti sa kanila. So sir, dahil sa nangyari, ano po yung mga additional na preventive measures na gagawin po ng NBP? Nyo, kung yung mga earlier statements ko kung bakit yung ibang building 14 ay inililipat namin. Kasi noon pa man malakas na yung suspecha natin through dun sa mga information gathering namin tsaka mga informal interview ko sa mga inmates na yan na nag-iiringan itong 2 grupo dun sa loob ng building 14. So ito na siguro we were proven right na talagang nag-iiringan yung 2 grupo. Sir, ano dahilan bakit po sila nag-iiringan itong 2 grupo ito? Siguro yung ongoing investigation sa House. Sir, si Dong Gail, anong gang partikular ito? Si Dong Gail ay BCJ. BCJ. Pero may mga ulat parang dikit din siya kay JB Sebastian. Hindi. Ito yung isang sinasabi nilang bumubundol kay JB. Ito yung suspecha ni JB na bumubundol sa kanya eh. Yung bumubundol is sumisira. Sumisira sa kanya. Sumisira. So sir, nilalaman lang natin, si Tonico at saka si JB Sebastian, magkalaban ba sila? Magkakampi? Magkagrupo. Magkagrupo yan eh. Sir, another clarification. Yung panahon bago naganap yung saksakan, sino-sino po sir yung involved doon sa pot session? Si Tonico, Vicente at saka si Tonico. Tatlo lang po sila. Puro Chinese po ito. Puro Chinese. Si medyo serious, dinala sa ospital ng Manila, but recommendation ng doktor New Bilibid Prison nang ipadala dun sa medical center Bob Muntinlupa para sa ganun iisa na lang yung lugar na gagwardyahan namin. Kasi andun si JB Sebastian at si Peter ko. Sir, paano po yung circumstances? Paano po nakita yung pot set? Kwento nga, pa-elaborate ka sa mga... Itong si Cinco at saka si Tonico, magkatabi ng higaan eh. Magkatabi ng higaan. Doon lang sa lahat yung kitchen. Kasi yung kitchen area na yun na nilagyan ng mga kwarto. Ano po nangyari? Sinumbungan niya kay Dunggail, and Dunggail talk to them. Mapapakamat at pagka nalamang may mga nangyayari. Andun daw eh. Andun. Hindi. Siguro, alam kung sino nauna sa kanila doon.
Dunggayon or si JB. Pero ang ano ba? Ang magkatabi pa nga daw sabi niya eh. Yung Chinese group, sir, ang lumang sa, Si ano, sa yung hindi, nasa isang lugar lang sila actually. Okay. Kasi yung tinutulugan ni is the kitchen area. Yung harap nun, nati lang yun. Yung kitchen, yung common area, I think ito yung mga conjugal area noon na ginawang selda. Tapos bye-bye ko ba? Ganun po ba? Wait up. Ayan sila. Magkakasama pa rin po. Pero sir, yung iba bang Yan po ang nagaganap na press conference ng Bureau of Corrections kaugnay ng riot kanina sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Isa sa mga nasaktan ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Ayon kay Police Chief Superintendent Asuncion, nagtamo ng gasgas sa dibdib si Sebastian pero nakakausap naman daw ito ngayon. Isa pa sa mga nasugatan si Major Dong Gail ng Batang City Jail. Ayon kay Police Chief Superintendent Asuncion, nagpapot session sina Tony Co, Vicente C. at Peter Co nang mangyari ang saksakan. Iniimbestigahan pa naman ngayon ang insidente. Them in other colonies kung kinakailangan. just to clarify, ilan lahat sila yung nag-rumble, sir? Halos 7 to 8 eh. 7 to 8. Oo. Then, Ayon sa initial investigation ko kanina umaga. Sir, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na mayat-maya po yung ginagawa pong inspection ng SAF sa Building 14. Ang tanong po ng marami po ngayon, bakit po una sa lahat, kung meron po naitagong droga, bakit po hindi ito nakuha ng inspection ng SAF at bakit po nakatago pa rin ng ice pick na ginamit sa pansasaksak kanina? Di ba sinasabi ko nun sa inyo, plano namin tanggalin lahat sila muna dyan sa Building 14 so that we can really inspect thoroughly the area. Napaka-creative nila na magtago ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. Having said that, sir, meron po bang nirelieve muna ngayon na bantay mo natin dito sa Building 14 sa nangyari pong insidente? Wala pa, kasi ang nagbabantay doon are staff. Ihintayin ko yung resulta ng investigasyon ng mga iba't ibang units na nagkakandak ng investigation doon. Meron bang pangamba na umabot doon sa iba't ibang mga selda yung naganap na kaguluhan doon sa Building 14? Simpatya doon sa kanilang mga leader? Sa ngayon, wala akong information. Ang mahirap lang kung ang dahil Iba't ibang mga selda yung naganap na kaguluhan doon sa Building 14. Simpatya doon sa kanilang mga leader? sa ngayon, ang mga nagpapasession na nakita ay si Tonico, si Vicente C. at saka si Peter. Sir, bakit kay Donggail? Si Donggail is parang kinikilala rin doon na leader. Hindi naman siya kasama, ay nakasama yata siya doon. Hindi yung reason to believe na compromise sa Interference. Hindi. I still believe na Binuhay pa na yung nakakapagod na po siya sa compromise na Bye-bye. Okay. Nagkakaproblema yung audio natin. Tapos babasali take 2. Okay. Pumanaw na ang inmate ng New Bilibid Prison na si Tonico matapos mapuruhan sa riot sa bilangguan kaninang umaga. Ayon yan kay Police Chief Superintendent Rolando Asuncion, ang officer in charge ng Bilibid ngayon. Critical naman daw ang lagay ng inmate na si Peter Co, habang stable naman si JB Sebastian. Pawang magkakasama sa grupo ni Sebastian na Presidio side ang dalawang Co. Sugatan naman ng isang Major Donggail na kabilang sa Carcel side na grupo ni Herbert Colango. Sa panayam kanina ng News to Go kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ang paggamit umano ng shabu sa loob ng piitan ang pinag-ugatan ng riot. Subukan nating balikan uli ang press con.
ang facilities, ng quality ng personnel, ng support sa operation, riots such as this will happen again. So would you be prepared anymore? Much that I would like to, pero hindi kasi kami ngayon makapag-recruit because doon sa hindi pa na-implement yung Republic Act 10575, which is the Bureau of Corrections Act of 2013. Minamadali namin ito para sa ganun ay makapag-recruit na kami ng mga bagong prison guards and prison or reformation personnel. Direktor, aabot ba sa yung investigasyon sa posibleng isang hakbang ito ng planatong papapatahimik kay JB Sebastian? I don't think so. I don't think so. As I said, this is just a usual occurrence in prisons na ganito ang sitwasyon. Based dun sa privacy, ano pa sir kung ano Wala pa rin. Sir, Mga ice pick lang. Mga ice pick. ilang ice sticks sir yan ako? Kung nakita ko doon isa but meron kasing supot doon na pinaglagyan ng ibang mga items na recover ng initial na SAF doon sa crime scene. Pero hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung laman ng May mga na-recover pa po motion? wala sa nung nakita ko doon. Wala naman sila. Sir, leader itong mga nagrambulan kanina, no? At we can expect na may mga sympathizer sila sa loob ng maximum compound. Ano ho sir yung ginagawa na nating measures to prevent further rioting among their followers? Of course, we cannot beef up the number, no? Kasi sagad na talaga yung bilang namin ng mga nakalagay dyan. Yung mga nagre-training naman, iba doon ay na-transfer sa ibang mga kolonya para naman mabago yung kanilang environment. Siguro medyo vigilant lang yung mga SAF. Kasi SAF pa ang nagbabantay dyan sa maximum yun. Alright. Sir, May mababato rin na ba rito, Direktor? O kumusta ng sitwasyon na under control na ba dyan sa Building 14? Under control yung sandali lang yun eh. Ang sabi ng mga na-interview ko kanina, halos hindi tumagal ng 1 minuto eh. Yung insidente, yung mangyayari. Nakaresponde ka agad yung SAF at buti na lang at hindi na lumaki yung bilang ng na-involved dun sa riot na yan. Anong tinamong tama, sir, ni Tony ko? Hindi ko ma-describe sa inyo. Pero saan po siya nag-expire, sir? Sa loob o sa... I don't know. Hindi ko alam. sir, given yung knowledge ng tension among the group, bakit po hindi na lang sila sir pinaghiwa-hiwalay ng kulungan doon sa loob ng Building 14? Yung mga selda doon ay mga may lock. Pero kasi, pag 6 o'clock, meron silang calisthenics. Correct? And after that, lilinis lang ng mga selda and time to eat, no? And magkipasalamuha doon sa kanilang kasama doon sa building na 'yon. And for how many months wala namang ganung pangyayari, so medyo confident yung SAF na walang mangyayaring riot na gano'n. So hindi po ito sa tingin ninyo deeper plot against Sebastian or anything? I don't think so. Wala naman akong nakikitang It's just a plain riot. Plain riot sa nakikita ko sa ngayon. Yeah. Sa maximum sir, hindi rin kaya nating iselda sir, no? Kulang sa kwarto, kulang sa kulungan. Ay, naku, makita nyo lang. Ang capacity ng maximum security compound is only 4,000 inmates ang kaya. Yan yung design capacity niya. Pero 16,000 inmates ngayon ang population yan. So makita nyo, halos patong-patong yung higaan nila dyan. No? So hindi kayang iselda talaga? Hindi kaya. We have to admit it, ganyan ang sitwasyon ng ating mga kulungan. I hope mag-improve
ma-improve ito sa administrasyon na kasalukuyan. Sir, have you seen the CCTV of the incident, sir? Hindi pa. Hindi ko pa nakita. Pero pinasecure ko na. For the meantime, Director, ano ang inyong recommendations after nitong nangyari? Pag-usapan namin because I manage Bucor through consultation with people na sa tingin ko mas magagaling sa akin sa prison management. Kasi galing naman ako sa law enforcement, bago lang ako rito sa corrections services at I really have to consult with them. Sa ngayon, sir, lockdown muna tayo ngayon. Wala mo nang papasukin. Today is Miyerkules, may dalaw, no? Wala naman akong instruction na lockdown. Pwede pa rin, sir, yung mga visitors? Yes. Pero binabanggit kanina, Director, bawal daw muna yung dalaw. It's the call of staff. Okay. Kasi yung maximum, I gave it to staff. Kung anong gusto nilang gawin, anong dapat nilang gawin dyan, hindi ako nag-i-interfere sa kanilang day-to-day operation. So yung bawal mo na po yung dalaw sa maximum lang at saka sa building 14? Kung yun ang sinabi ng staff, yun siguro. Okay? Alright. So, well, thank you. Director, So- maraming salamat, sir. Opo. Sir, klaruin lang. At yan po ang ating live coverage. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mav Gonzalez. Magandang umaga.